Hello there, Cancer sign. Welcome to your monthly reading. So, Cancer, this is your reading for the month of March. Sun, Moon, Rising, Venus. Love reading for Cancer. So, Cancer, hindi lahat ng Cancer maka-resonate sa reading na to. So, takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Cancer. So, put yourself in a situation kung saan kayo maka-resonate. Okay? So, Cancer, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please to check your other placements, your Sun, your Moon, your Rising, your Venus sign. Dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. So, let's start. This is a Celtic cross spread, love, Celtic cross spread, love reading for Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. So, let's see. Kaninong story to, Cancer? Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. Wow, relationship. Oh, okay. Yun na nga talaga yung iniisip ko. Marriage involved still dito, mga Cancer. I can see that you are in a relationship right now. And yes, nagmamahalan kayo ng person na to. But then, feeling ko yung challenge dito is paano siya maglakas loob dito, paano siya magkaroon ng lakas na loob. Might be to be proud of you sa lahat, to be proud of you in social media. Maglakas loob siya na nasabihin sa mundo or ito yung mahal ko si Cancer yung mahal ko, you know, na ito talaga yung totoong mahal ko. Kasi feeling ko, Cancer, merong involved dito na either marriage sa connection ninyo. So, pwede tong vice versa, okay? Cancer. So, let's clarify the present situation. 2 of Cups. So, relationship talaga ang meron dito sa inyo. See? Baka nga matagal na kayo nito. And matagal na kayo, nagmamahalan pa din kayo. Mahal nyo naman talaga yung isa't isa. And ang daming may progress, madaming progress dito. And nakikita mo yung pagmamahal niya para sa iyo. But then you are still disappointed. Why? Because of, siguro dahil nga, okay, baka tago kayo dalawa dito. Like, you only accept this dahil sa siguro sa pangako niya na isang araw, wait lang, nahulog, na baka sa isang araw, lalabas din natin to. Maglalakas loob din ako na ipaalam sa lahat, ipaalam sa mundo na tayo, you know. So, let's see the situation. Kasi may plano naman talaga. Kasi parang nakaramdam ka dito na parang sure ba to sa akin, matagal na kami pero parang mayroong baka parang mayroong tinatago to sa akin dahil sa until now bakit ganito, parang nag-aantay pa din ako hanggang ngayon. See, with the 9 of Cups, kailan siya maging proud sa akin, might be sa lahat, you know, might be kailan niya ako i-post, you know, kailan niya ako i-my day. And sinasabi niya naman, pinapakita niya naman, sinasabi niya naman na mahal niya ako. And tumatagal na kaming dalawa, yet bakit parang disappointed ako dahil ganito. So, ito nga yung challenge dito, Cancer. So, let's see. See? Naiipit ka ngayon sa sitwasyon na ganito kayong dalawa.
Kasi parang andun, paano ko maging brave na pakita sa kanya na parang ipakita sa lahat na kami talaga dalawa, na paano ko maging brave na ipakita sa lahat na mahal niya talaga ako kung ito yung nangyayari sa amin, na nakikita ng lahat, or sabihin natin na hindi naman nakikita nila na pinopost ako or something, parang ganon. So pwede itong vice versa, remember, okay? And dito ka naiipit sa sitwasyon na ganito. Kasi sa totoo lang, yung relationship ninyo, okay naman kayo, nagmamahalan kayo, nakikita mo yung effort niya, pinapakita niya sa yung effort niya. And nakikita ko din dito na may harmony naman yung relationship ninyo, love. But then andun sa point na on your part, you are thinking, nagkakaroon sa'yo dito ng idea, tama ba to? Like, okay pa ba to? Like, my friends could be my friends or my family, is asking me already na bakit siguro hindi ako napopost or something. I want that to experience. Kasi parang may mga nagsasabi na sa'yo na, ay baka hindi seryoso yan, kasi maghiwalay din kayong ganyan, may tinatago yan sa'yo, kaya ganon, kaya ganyan. So, pero hindi naman yun yung nakikita mo sa kanya. So, in the distant past, let's see, kasi parang merong gulo dito, may arguments or something. Let's see. In the distant past. So, in the distant past, I can see already na meron ng hindi pagkakaunawaan sa inyo ng person na to in the distant past. Kasi tumatagal na kayo nito eh. So, nag-aaway kayo nito or nagtatalo kayo nito. Yet, itong person na to, bumalik siya sa'yo or bumabalik pa din siya sa'yo. Kasi nga, mahal ka niya. And, kaya tumantong na kayo sa point na hindi na kayo nag-uusap, hindi na kayo nagkakaunawaan, nahihirapan kayo mag-move on sa isa't isa kasi mahal nyo yung isa't isa. So, may mga nangyayari ng ganito in the past. May mga tinatago or feeling na hindi sinasabi lahat. Hindi na naging masaya hanggang sa nag-aaway, wanted to have some clarity. Bakit ganyan? I think you know about this person's past. Siguro sa tagal ninyong dalawa, syempre alam mo. Alam mo siguro din kung bakit ganito. Siguro naghihintay ka lang talaga sa mga sinasabi niya na isang araw, maging proud din ako sa'yo. Kasi proud naman ako sa'yo. It's just that kung sa public, isang araw mangyayari din yun. So, in the present past, there are some changes. Let's see. I can see here Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, Libra. Taurus, Pisces, Capricorn. So, in this recent past, okay, nagkakaroon sa'yo dito ng intuition, okay, pakiramdam, na parang feeling mo, okay, I need to decide na sa relationship na meron kaming dalawa. Parang I need to decide whether to continue or to be single na lang talaga, to move forward. I want some clarity kasi. So, nagtatalo na kayo dito, nagkakaroon kayo ng arguments dito. Pero yung person mo kasi, parang kahit napupunta sa point na sinasabi, parang pinapahintay ka niya, kumbaga, wait lang, darating din tayo sa ganyan, mahal kita, at hindi kita kayang mawala, ayoko mawala ka, ayoko maghiwalay tayo, etc. Even nasa point ka na parang, pakiramdam mo na parang, merong iba to, or baka, sila pa, kaya hindi niya or sabihin na natin, alam mo man kung bakit, baka legal marriage to, so hindi pa talaga pwede kayong ma-post or hindi siya pa pwede talaga na ipakilala.
pakilala ka niya sa lahat, then, andun sa point na walang nangyayari. So, parang meron kang feeling dito na buti na, in the recent past pa yun na gusto mo nang give up talaga dito kasi nadidisappoint ka na nangangako siya sa'yo, yet parang feeling mo, yung pangako na to walang mapupuntahan kasi parang nag-aantay ka dito ng sinasabi niya na darating din tayo dyan, pero hanggang ngayon nga sa present situation, kayo pa din dalawa pero parang mistulang walang nangyayari pa din. So, mahal mo kasi of course yung person na to, kaya hindi mo to din siya mabitaw-bitawan. So, dito sa point na to, for the best outcome dito is, I think, let's see about this. Justice. I think you need to take some justice about this. Clarity could be also. See. About your person. There is a possibility na dapat maging fair yung person mo dito sa relationship na meron kayong dalawa. Kasi, kung hindi ka naman magkakaroon ng intuition that there is something wrong, na baka sila pa, na baka may iba na, kahit sabihin na natin na aware ka na legal siya, but sinabi niya lang sa'yo na hiwalay na, sabihin na natin yon kasi tumatagal na kayo. Sabihin na natin, wala na nga talaga sila. Pero, you as a person, you have your flaws. Hindi ka perfect. Minsan, nakakapag-isip din talaga tayo ng negative, 'di ba? Lalo na pag ganito yung situation. So, naiisip mo dito na baka nagkabalikan, baka sila pa or something. Kasi, nakakaramdam ka ng coldness somehow with this person. Lalo na pag yung person mo is impulsive. Like, may pangako siya tapos hindi niya tinutupad. Like, might be dealing with an Aries or something. So, mahirap. Saan parang hinihintay mo yung pangako na walang nangyayari. Na pangako na ipagmalaki ka, ipopost ka or something na walang nangyayari. So, this person need to be like fair with you. And para hindi kayo hahantong sa separation. So, kailangan talaga niya dito na kung mahal ka talaga niya, gumawa siya ng action na to prove you na wala na talaga sila. Like, to prove you na kaya kanyang ipagmalaki sa lahat. Na maging fair siya din sa'yo. Because in the near future or this month of March, there is a possibility na you will going to decide to just take the leap of faith towards a new beginning with your life, Cancer. Kasi feeling ko hindi mo na ma-appreciate to ng ganito. See? Parang mas pipiliin mo na lang na to walk away emotionally from this and to be single. Either this month of March or in the near future because of like parang wala kang makikita or wala kang inaantay sa taong ito. So baka meron din na sa pagiging ganito ninyo, so parang abot sa point in the near future, parang feeling mo na bakit ako magiging loyal dito, tapos siya hindi ko alam kung loyal ba siya sa akin o hindi dahil hindi naman niya ako pinopost. So might be may mga manliligaw ka din na medyo mag-open ka into communication, and then parang iniisip mo bahala na kung anong mangyari. Siya naman din kasi wala naman siyang sureness sa mga pwedeng mangyari sa amin dalawa. So there's a possibility ito yung mangyayari this month of March or in the near future sa inyong dalawa. So this person, kailangan niya talaga mag-decide. Kung wala na talaga sila dalawa, then kailangan niyang kausapin yun that I already have someone else, hiwalay naman na tayo, parang ganito or something. Hindi need to deal something. Lalo na pag-ari siya, mahirap. Hindi kasi ito marunong makipag-communicate. So mag-aantay ka talaga dito sa wala, you know. So
Kasi yung ano dito, yung factor na nakakapekto ng situation ninyo is yung mga sinasabi ng ibang tao. Yun na ngayon. Yung mga sinasabi ng mga kaibigan mo, yung mga sinasabi, yung judgment ng iba. Dahil nga, bakit di ka pa niya pinupost, ganyan? Bakit bakit hindi kayo public? Bakit hindi nagpa-public or something ganyan? So, yun yung concern, yun yung nakaking apekto sa relationship niyo. Sabihin na natin na nagmamahalan kayo, nandiyan okay yung relationship niyo, pero yung mga sinasabi ng ibang tao, nagiging concern ka about that. Yun nga yung external influence dito is yung legal nga siya, married siya, or baka, bet itong vice versa, pasensya na. Natating na naman ako ng aking, inaatake ako ng aking allergy rhinitis. So, andun sa point na, dahil nga legal siya, kaya mahirap. So, yung hope mo dito, is hoping ka na putol na talaga yun sa kanila. Pinutol niya na to. Like, yung paghihintay mo, yung pangako niya is, meron ka talagang hihintayin. Yung hope mo dito, na willing talaga siya to do action towards you. But, yung fear mo naman dito is, what if, isang araw, siya mismo yung magpuputol ng connection ninyo. At, what if isang araw, maghiwalay din kayo dahil puputulin niya din yung connection ninyo. Yung cycle ninyo ma-end lang din for nothing. Parang wala lang nangyari. Kumbaga, baka magkakaroon ng clarity dito na lalabo pa rin yung sitwasyon ninyo. Baka magkakaroon ng clarity dito na may hahadlang pa din sa pagmamahalan or pagsasama na meron kayong dalawa. Baka dadating sa point na magkakaroon sa kanyang realization na kailangan kong balikan yung pamilya ko, yung marriage ko. Yun yung fear mo dito. Kaya nga nakikita ko dito sa outcome is feeling ko no, magiging practical ka dito. Magkakaroon ka ng lakas na loob dito na to show this person that hindi ka nag-aantay or hindi ka kumbaga umaasa sa pangako na sinasabi na you're having your freedom here. Kumbaga para sa'yo, since hindi mo pa ako pinopost, since hindi pa tayo ganun ka-official, kahit para sa atin dalawa, official na tayo, pero wala naman nakikita ng public na official na talaga tayo. Para sa akin, yes, pero parang hindi tayo public or something. So, nagiging practical ka dito na you are also having your freedom. Pinapakita mo sa tao, sa kanya na might be you are accepting suitors, might be you are commenting mga lalaki sa mga post mo, you are accepting requests from opposite sex, and you are acting like you are single because pinapakita mo na sa kanya na prepared ka sa mga pwedeng mangyari. Yun yung final outcome dito. So, I can see here dahil sa mapapansin mo din kumbaga para sa'yo parang magkakaroon sa'yo dito ng clarity na itong person mo is baka babalik lang din to sa family. Baka mag-effort lang din to na baka naiipit siya sa sitwasyon, bakit hindi ka pa niya pinapublic dahil baka maayos pa sila, baka naiipit siya sa nararamdaman niya. Minsan ito yung pinag-aawayan ninyo, kahit sabihin na natin na sinasabi niya na mahal kita, magantay ka lang, magkakaroon din tayo ng new beginning, pero parang misto lang tumatagal na kayo, walang nangyayari. So, parang nakakaramdam ka tuloy na I'm just really a third party here. So, in the near future, wala naman ako nakitang hipag-hiwalayan sa inyong dalawa. Pero ang nakita ko on your part na nagiging practical ka dito na to show this person na we are not really official. Gumawa ka ng paraan, baguhin ko yung sarili ko.
if you were going to make me officially propose mo ako in public, then I will going to stop doing this and be having a serious relationship with you. So as per now, andun sa point na in the near future kasi, I mean, or in the final outcome for this, itong person mo, maiipit talaga to siya sa mangyayari. Kaya nga magkakaroon kayo dito ng arguments, pag-aaway. Pero mahal ka kasi nito yung person na to eh. Mahal ka niya. Yet, andun sa point na still, hindi ka niya bibitawan, pero pahintayin ka pa din niya. So, nasa'yo yung decision dito, Cancer. Whether you will going to end the cycle or you will still continue to wait for this person's promise. So, anyway, I can see here, Aries, Sagittarius, Leo might be, meron sa chart mo nito, sa moon sign mo or sa chart mo, okay? I can see Aquarius as well, you or your person. I can see Capricorn. I said Aries, Gemini, Virgo, you might be dealing with, or, Pisces, also I can see here. Sun, Moon, Rising, Venus, and the rest of the sign, kanina na nakita ko. Libra is also here. So that is my reading for you, Cancer, for the month of March. Thank you and God bless.